Para po sa ating devotion na first fruits, na may kinalaman po sa resurrection, no? Nakaka-amaze lang na yung first fruits talaga, resurrection talaga ang tinutukoy nun. Nakakatuwa lang na makita natin yung buong Biblia na ang tinutukoy talaga ang Panginoong Jesucristo. Yung buong Old Testament patungkol talaga kay Jesus. Isa question po natin dito, how does knowing that Jesus is the first fruits of the resurrection impact your life? Alam niyo po sa akin, lagi akong nare-remind na, Lord, meron palang resurrection. Magre-resurrect pala ako someday. At lahat pala ng gagawin ko dito sa lupa, kahit yung paggawa ko ng mga devotions, kahit sa mga preachings, kahit yung pag-share ng ebanghelyo, lahat pala ng ito may kwenta. Ibig sabihin, yung pag-asa ko, pag-asa natin kay Kristo ay hindi lamang dito sa lupa, kundi sa pangwalang hanggan. Hindi lang temporal, kundi eternal. Kaya po, ang impact talaga nito sa akin, and I hope sa ating lahat, mas paglingkuran natin ang ating Panginoon. Now, pag tinignan po natin yung 1 Corinthians chapter 15, isipin niyo po, 58 verses po ito, 1 Corinthians 15. Patungkol po ito sa resurrection of Christ. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, ang kasunod po niyan ay merong resurrection of the dead. Ibig sabihin, tayo naman din ay muling bubuhayin. Tayo yung kasunod. Now, dahil nag-resurrect si Jesus Christ at meron tayong resurrection someday, muli rin tayong bubuhayin mula sa mga patay. Ang conclusion po talaga rito ay yung verse 58. Sabi rito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi rito, mga kapatid, magpakatatag kayo. Panghawakan nyo talaga yung doktrina ng resurrection, that Jesus is the first fruits of the resurrection, that He resurrected from the dead. Yan yung doktrina natin, yan yung pundasyon natin. So sabi dito, stand firm, let nothing move you. Huwag mong hayaan, ma-shaken ka, yung mayanig ka. Let nothing move you. Kaya we really anchor our faith, our hope in Christ Jesus, in the resurrection of Jesus Christ. Now, dahil meron tayong ganitong pananampalataya na Jesus, He really resurrected from the dead, ito po yung natural conclusion po rito. Always give yourselves. Hindi po paminsan-minsan ibibigay mo yung sarili mo sa Panginoon at paminsan-minsan ka lang naglilingkod sa Panginoon. Sabi po rito, always. Yan po talaga yung impact ng resurrection. Yung, wow, Jesus resurrected from the dead? Ako yung susunod doon sa resurrection ni Jesus? Ano pang gagawin natin kundi ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Not just once, not just sometimes, not just, tuwing Sunday. Sabi po rito, always give yourselves fully to the work of the Lord. At ang maganda po rito, yung work of the Lord, lahat po yan. Hindi yan Sunday lang, kundi Sunday to Sunday, Sunday to Saturday, all year round. Hindi po natatapos yung work of the Lord. Kasi po yung pag-abante ng kaharian ng Diyos, pag-abante ng ebanghelyo, nangyayari po yan araw-araw. Kaya yung buhay natin, inaalay natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako today. Kahit Tuesday, kahit Wednesday, kahit Thursday. Meron at merong ipapagawa sa iyo ang Diyos araw-araw. So, let's just be willing. Lord, gawin niyo po ang instrumento ngayong araw. I know you will use me. You will use my mouth. You will use me to encourage other people. Just use me, Lord. Araw-araw ibigay natin. Ng buong buo. Sabi po rito, fully. Hindi lang always, kundi fully. Buong buo. Saan daw? Sa work of the Lord. At yung work of the Lord, lahat po yan. Lahat ng areas of life. Because, sabi dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng pagpapagal, lahat ng pagod, lahat ng pag-share natin ng ebanghelyo, yung pagdidisipulo natin sa ating mga anak, pagpapalaki sa kanila ng maayos, yung pagmamahal natin sa asawa natin, yung pagsusumikap nating magtrabaho, magnegosyo para kumita at sustentuhan ng pamilya natin at tumulong sa iba. Lahat po ng yan, labor in the Lord yan. Lahat po ng yan, hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya po, sabi dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin for the glory of God. Lahat po yan, merong kabuluhan at makasasaksihan natin ang epekto niyan sa pangwalang hanggan. So yan po yung natural conclusion.
if you believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ. So sa akin po personally, no, na-encourage ako na ituloy ito yung mga ginagawa natin ito kahit, maraming challenges. Mahirap gumawa ng video everyday. Kahit na ang tagal ko nang ginagawa to, parang everyday talaga na mahirap siya, no? Everyday talaga na pipilitin mo yung isip mo na you need to study. Kahit na ngayon, papasok na ako sa, hopefully, no? Makapasok ko this year sa school at mag-aral muli. Kahit maraming mga schedules, kahit may sakit, no? Kailangan kong gawin to. Kasi it's a privilege. Privilege po itong ginagawa ko na ito. At na-encourage po ako dito sa devotion natin na ito na, you keep giving yourself fully to the work of the Lord. So sa inyo po, paano niyo po i-apply yung devotion natin na ito sa inyong mga buhay? How does knowing that Jesus is the first fruits of the resurrection impact your life? So yung mga sagot niyo po yan, gusto ko pong makita sa comment section kung inyo pong mamarapatin. At makita-kita po tayong bukas muli, 5:00 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.